Hi! Alam niyo po ba na ang original manuscript ng Biblia ay wala pong chapters and verses? Kaya sa oras na ito, matutunan po natin na ano ba ang dahilan bakit nagkaroon ng mga chapters and verses. Huwag po kayong lumayo, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. The origin of chapters. In the 4th century AD, Codex Vaticanus, 4th century Greek manuscript, gumamit po ng division, paragraphs, at ito yung pinagbulan ng tinatawag na chapters in the Bible. Noong pong 5th century naman, ay isang nangangalang si Jerome, translator ng Bible, ay dinivide niya ang mga short portion or passages called pericopes. At ito po ang mga simula ng pag-develop ng tinatawag na chapters. In 1227 AD, isa pong taong ang pangalan ay si Stephen Langton, isang professor ng University of Paris at naging Archbishop of Canterbury. Siya naman po ang nag-divide sa Biblia into chapters. Ang ginamit po niyang Bible ay Latin Vulgate na version. Yun po ang pag-develop ng mga chapters sa Biblia. Pumunta naman tayo sa origin of verses. Ang nagkaroon po ng tinatawag na panimula ng paglagay ng mga verses. Sinimulan po ito ni Ben Asher noong pong AD 900. Kaya ang paglagay po ng mga verses ay ito po nagmula pa centuries old, matagal na pong ginagawa. Dito po sa New Testament, yun po ay Old Testament. Ngayon naman dito sa New Testament ay ang nagsimula naman nito ay si Robert Stephanos, isa pong French printer. At dinivide niya ang Greek into verses for Greek New Testament published in 1551. At yung kabuuan ng Biblia naman, entire Bible, ay nagkaroon po ng chapter and verses nung si Stephen, edition ni Stephens sa Latin Vulgate noong 1555. At ang unang English Bible na nagkaroon po ng chapter at mga verses ay yung pong Geneva Bible in 1560. Ang paglagay po ng chapters and verses sa Biblia ay meron pong good and bad effect. Pumunta po tayo sa good. Ano po ang magandang na ibibigay ng paglagay po ng chapters and verses sa Bible? 1. The chapter and verse divisions are convenient for reference and quotation purposes. Kaya pag tayo po ay gumamit ng Bible na may chapters, madali po ang reference. Makita kagad natin, sasabihin natin, doon sa aklat ng Malakay chapter 3 verse 1, ganon. Or aklat po ng Luke chapter 6:38. Madali pong makita kaagad. At pangalawa naman po ay they make it easier to find certain statements and accounts in scriptures. Dahil mas convenient or mas mabilis para malaman kagad natin, yung word na love, nakita ko yun doon sa aklat ng 1 Corinthians 13. Ma-retain kagad sa ating isip, maalala kagad natin. Kaya ang pagkakaroon ng chapters and verses sa Biblia ay maganda po ang ibigay na itulong sa mga readers ng Bible, kaya nakakatulong po siya. That is a good side or good effect ng pagkakaroon ng chapters and verses sa Biblia. Pumunta naman po tayo sa bad side ng pagkakaroon ng chapters and verses ng Biblia. Minsan nangyayari po dahil nawawala ang pinaka-meaning ng phrase or siguro yung narration or narrative, nawawala dahil naputol dahil nandoon sa kabilang chapter yung continuation ng kwento na yon. Kaya nawawala tuloy ang kahulugan. Before, bago dumating ang chapter at saka verses,
ang mga books ay tuloy-tuloy lang yun. No? Halimbawa, ang Luke chapter 1 to chapter 2, tuloy-tuloy lang po yun. Walang chapter-chapter. Kaya, maintindihan mo kaagad. Kaya lang, dahil nagkaroon ng tinatawag na chapter, ay naputol na tuloy. Kaya, tingnan po natin ang isang halimbawa. Halimbawa po ay Mateo chapter 16. Ito po ang nangyari, no? Matthew chapter 16, pinakahuling verse po niya, 28, ay surely, ang sabi dito, I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Kaya yun po ang sinabi ni Jesus. Ang dapat po na continuation, dapat meron pang 29, verse 29, napapunta po sa verse 1 ng chapter 17 of Mateo. Kaya ano po ang sinabi dito, Mateo 17:1, Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves. Kaya ang verse na ito ay dapat tuloy-tuloy lang po yun. No? Dapat may meron pa tinatawag na verse 29. Yung pong chapter 17 verse 1, dapat nandoon po yun sa Mateo 16. Kaya yun po ang problema kapag hinati by chapter. Pumunta naman tayo sa verse naman, yung paghati ng verse. Dahil verse 1, verse 2, pinuputol, hinihiwalay. Ngayon, pag i-take mo po yung ang passage, no, ang verse na as just one, at hindi mo binasa yung ibang verse, na kung saan ito po ang nangyayari sa mga kulto, ay binasa lang isang verse at binigyan na ng kahulugan na ganito yon. Example po, no? Colossians 2:21. Kung babasahin niyo po ang Colossians 2:21, ang sabi dito, do not touch, do not taste, do not handle. Kung i-take lang natin as itong verse na ito, parang sinasabi na huwag kang humawak, huwag kang tumikim, no? Do not handle. No? Kaya parang gano'n, no? Huwag mong gawin yan. Parang gano'n po ang ibig sabihin kapag basahin mo lang yung verse 21. Kaya lang, kailangan alamin natin ang mga tinatawag na nasa paligid niya ng mga verses. Ang sinundan at saka after. Yung po tinatawag na immediate context. Yung mga katabi po niyang verses, dapat po nating malaman. Kaya 21 po yun ating binasa. Kaya tingnan po natin ang 20. Ang sabi dito, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations? At sinabi na po, ito na po ang sinabi sa 21, do not touch, do not taste, do not handle. Verse 22, which all concern things which perish with the using, according to the commandments and doctrines of men. Kaya kung i-analyze po natin ang verse na ito, ang sinasabi po dito na, bakit kayo lumayo na, no? Kahit hindi nyo na ginagawa ang turo ni Kristo at sinusunod nyo ang turo ng tao. Ano ba ang turo ng tao? Yun po ang sinabi sa verse 21. Do not touch, do not taste, do not handle. Yun po ang itinuro or commandment ng tao, hindi sa Diyos. Kaya yun po ang sinasabi dito ni Pablo na bakit yun ang inyong susundin? Kaya kung kung babasahin natin kabuuan, maintindihan natin, yun palang ibig sabihin. Ang ibig palang sabihin noon ay yung palang mundo ang nagsasabi na huwag mong hawakan, huwag mong gawin ito. Pero sa Diyos ay hindi ganun. Kaya yun po ang ibig sabihin ng problema ng paghati sa mga verses. Dapat siguro ginawa na lang na yung 20 to 22 ay isang verse na lang yun, no? Verse 20 kaya tuloy-tuloy na po yun para hindi maguluhan ang magbasa. Kaya may problema pag hinati by chapters at saka by verses. Meron pa pong isang halimbawa, John 6:53. Simulan po natin sa 53. Sabi dito, si Jesus po nagsabi, verse 53, then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Kung i-take po natin ang verse na ito, doon lang tayo, no, sa mga verse na yon,
hindi tayo believer, hindi tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo naniniwala kay Jesus, parang ang pagkaintindi natin dito na pinapakain tayo ng dugo at saka laman. Kaya noong unang panahon po ang accusation sa mga believers, mga Christians ay cannibal. Kumakain sila ng tao. Accusation po yun noon. History, mababasa niyo po sa history. Mga historical books. Meron tayong mababasang gano'n. Kaya kung i-take lang natin ang mga verses na ganito lang, ay talagang maano natin, cannibal pala ang mga Kristiyano. Kaya lang, hindi kasi natin pwedeng ihiwalay. Kaya kailangan tingnan natin ang kabuuang tinatawag na context. Kaya yun po ang pag-interpret ng passage sa Bible. Kaya magkakaroon talaga ng problema pag inihiwalay natin ang ibang mga verses. Kaya may problema sa paghiwalay ng chapters, may problema din sa paghiwalay ng mga verses. In summary, the original manuscript of the Bible ay wala pong chapters at verses. The good side ng pagkakaroon ng chapters and verses ay convenient po sa mga nagbabasa. Dali natin makita ang mga nabasa na natin, malocate, mahanap, mas mabilis. Ang bad effect naman, bad side, ay nawawala yung intended meaning kapag na-isolate ito sa chapters at saka verses. Kaya pag talagang nagbabasa tayo ng Bible, we must observe context. Nawa, may natutunan po tayo. God bless inyong lahat.